sa mga bata ay makatutulong upang lumaki silang may tiwala sa sarili. Ngunit paano nga ba natin malalaman kung kulang o sobra na ang ibinibigay nating papuri sa kanila? Yan po ang ating paksa ngayong umaga sa ating Daily Health. At para tulungan tayong mas maunawaan ito, kasama natin ang pediatrician si Doc Donabel Bareng. Nice to see you again po, Doc Donabel. Good morning. Nice to see you too. Opo, Oo. ganda ng topic natin, Doc. Gaano po kahalaga na purihin natin ang mga bata sa kanilang achievements? Napakahalaga niyan kasi ang pagbi-build up ng confidence, nung tiwala sa sarili, isa yan sa prioridad ng magulang para sa pagpapalaki ng isang anak. Opo. Kasi kung meron siyang magkakaroon ng tiwala sa sarili ang isang bata, yan ang nagiging unang hakbang para gawin niya yung mga bagay na gusto niyang gawin. Yung mag-take siya ng risk and yung ma-achieve niya yung kanyang goals. And kung tama naman yung kanyang self-esteem or yung sapat, yung confidence na ipamulat sa kanya, ito ay magiging protection din niya sa pagdating ng araw. Magiging protection din niya ito sa mga pangungutya, sa pangbubuli, na pwede niya ma-encounter in the future. Oo. Confidence. O confidence. Confident siya na kahit na ano ang sabihin sa kanya, tao. ng mga tao, ay alam niya kung sino siya. Kasi makakasalamuha niya ito sa school. Opo. Oo. And even sa workplace, pag siya ay naging adult na. Hindi mo naman siya pwedeng bantayan each step of the way. Hindi ka naman. lagi nandun. Kasi hindi naman 24 hours nakabantay ang magulang Hindi mo siya pwede pagtanggol. Oo, kaya kailangan bata pa lang, na-instill mo na sa kanya. Opo. Pero Doc, meron po bang, is there such a thing as overpraise? Kasi maiiwasan mo ba na lumaki yung ulo ng bata kahit na pinupuri mo siya every now and then? Oo, kasi kailangan, hindi rin sobra. Opo. Oo. Kasi pagka naging sobra din yung papuri, nagiging false na yung believe mo sa sarili. Ano pong false? Yung paglaki niya, kailangan hinahanap-hanap niya yung laging papuri. Nabanggit ko na kanina, sa opo. school ay hahanapin niya lagi yung papuri ng teacher. Pero the world is not as generous. Yes. Every day, hindi ganyan. Opo. Pati sa workplace, makaka-encounter ka ng mga bosses na hindi naman generous sa papuri. Opo. So, hanggang adulthood, madadala yan So, hindi dapat din over. And pangalawa, dapat specific din kasi pag nagbigay ka ng papuri. Opo. Kunwari, sumali sa isang contest, sa spelling bee or sa quiz bee, Opo. yung iyong anak, pero Opo. hindi siya nanalo. At the end, pwede mo namang sabihin na you did a good job. Opo. Oo. Huwag mo naman sabihin na ikaw pa rin yung pinakamatalino para sa akin. O kasi nagbibigay nga yun ng ng false pretenses, ng false na papuri. Sabihin mo lang na thank you for joining the quiz bee, anak. Oo. Thank you for being a sport. Mali mo, next time ikaw na yung manalo. Kumbaga pinuri mo siya for the effort. Oo, Hindi mo siya pinuri mo siya pinuri for the dahil effort. matalino ka. Minsan sa dinaya ka lang. Ganun pang magulang. Oo, yun, ganun. And ang isa pa, kailangan din is malawak or bukas ang isipan ng mga magulang. Opo. And nung mga nag-aalaga, minsan hindi lang magulang minsan pati yung mga grandparents, yung mga lolo at lola. Kasi dapat alam din nila kung ano ibibigay ba nila is yung self-esteem or yung self-centeredness na tinatawag. Kasi magkaiba yan, yung self-esteem at saka self-centeredness. Ang self-esteem is yung may pagkilala, may respeto sa sarili, nalalaman ng isang tao yung kanyang kakayanan, Opo. yung kanyang kayang gawin, at yung hindi niya kayang gawin. Limitations mo. Limitations, alam niya yun. Qualities mo. Okay. Pero kung self-centered na ang isang tao, dapat nare-recognize din yan ng mga magulang. Na yung para bang palaging me. Parang Ako ang bida sa mundong ito. The yun, world revolves around yun. me. The Ganong world mentality. revolves around that self. Pag sa toddler and preschool years, Opo. yan ay acceptable, yung self-centeredness. Sa may certain age. Opo. Pero once na yan ay nagpumasok na ng grade school, dapat unti-unti na nang nawawala. So, dapat nare-recognize din yon ng mga magulang, ng mga tagapag-alaga. Kung self-esteem ba lang yon o self-centeredness na, yung ipapamulat nila sa kanilang anak. So, dapat balanse, Doc. Dapat ano? balanse. Ito naman po, paano naman maiiwasan na ma-pressure ang mga bata sa papuri? Kasi pag saan lagi ang galing-galing ng anak ko, parang kailangan lagi ako mag-perform, nakakahiya kay mommy. Oo. Kasi dapat din, una, kung may mga kapatid, avoid comparison. Ayun, Avoid number one. comparison. Kasi pwede nga mas matalino si kuya, mas matalino si ate. Opo. Pero darating din yung panahon na yung isa mo namang anak mag-a-achieve din. O kasi masasaktan din And Opo. napipressure din sila. Opo. Oo. And be
be well explained pagka sinasabi mo yung encouragement. Yung encouragement na ibinibigay mo sa isang anak, sa isang bata, sabihin mo kung para ba kanino ito. Kung para kanino ang ginagawa mong pag-encourage, na ito ay ginagawa mo para siya ay magtagumpay din in the future. Oo. And avoid parent competition. Ayun. Yun, kasi no-overpressure eh. These Competition days ng kasi ang kapitbahay. daming extra-curricular activities, extra after-school classes. Kung Opo. yung kapitbahay mo, yung anak ay nagsa-soccer class on weekends, yung kaibigan mo naman may ballet class. Yung anak ko swimming. Oo, yung isang anak ng kaibigan mo, swimming naman. Huwag mong gayahin lahat. Kung ano lang yung nararapat or kung ano lang yung interest ng iyong anak. Kung anong gusto. Oo, kung ano lang yung gusto. Okay. Thank you so much Oo. po, Doc. Pero, dapat kasi, tatandaan mo, di papuri. Opo. Oo. Papuri ay binibigay natin para magkaroon ng achievement o para yung confidence. Pero ang pagkakaroon ng isang confidence ng isang bata ay hindi lang nagdidwell sa papuri eh. Marami yan. Maraming factors. Maraming factors. Opo. Yung unconditional love, yung pagsabi mo ng I love you every time sa iyong anak. Opo. Ay napaka-importante yun eh. Pwedeng hindi na-explain ng mabuti ng parents, pero yung pagsasabi ng I love you is maganda. Communication. Paggabi, kausapin mo naman yung iyong anak. Hindi Opo. lang para sabihin na, ano yung test na nakuha mo sa Masaya ka subject ba? na ito. Okay ka ba? Oo. Ganun. Pero tanungin mo naman kung may natutunan ba siya, kung masaya siya. Oo. And huwag kang maging, kung ikaw ay isang magulang, don't always be a stage mom or a stage dad. Be on the sideline naman minsan. Kasi hayaan mo silang mag-work para doon sa kanilang responsibility as a student. Kung may assignment sila, okay lang na siguro kung ikaw yung mag-pit, pero hayaan mo ikaw naman yung mag-paste. Huwag ikaw lahat. Huwag ikaw lahat. Let them also make mistakes. Kung gustong maggawa ng sandwich ng iyong isang anak, hayaan mo siya ang gumawa. Kung merong mapunta sa lamesa na konting kalat, you let it be. Oo. Kumbaga, wag mong iangkla lang sa papuri yung yung pagbibuild po ng confidence ng anak mo. Oo, kasi Ayan. napakarami. Okay. Oo. Thank you so much po, Doc. Mabilis na po, may babatiin kayo. Sabi niyo sa akin kanina. Okay. Sa mga staff ng EdMed Clinic, nakiklinik ako doon sa Anonas. Sa MCU, nakiklinik din ako doon. There's a postgraduate course that is upcoming and my clinic in Sandville. Thank you. Thank you so much po, Doc Donna Belbareng. Abangan kami muli next week para sa mga panibagong usaping pangkalusugan. Magbabalik agad ang homepage.